magandang gabi po ulit. Tayo po muli ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa verse 10 and 11 ng Isaiah 27. At bago yan ay tayo po ay magpasimula muna sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa gabing ito na kami ibinigyan niyo ng panibagong lakas, buhay at karunungan. Gabayan niyo po ang bawat isa na makakarinig ng mensaheng ito. Kayo po ang manguna sa akin, kayo po ang manguna sa bawat isa na ikaw ang makilala nila sa pamagitan ng mga mensahe at mga salita na maririnig nila, Panginoon. Gabayan niyo po ang mga kapatid namin sa Touching Lives at aming pastor, si Pastor Dom, na makakonect sa amin, makakonect sa aming talakayang ito. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maitaas namin, mabigyan ng kapurihan at ang pangalan mo lamang ang makilala ng mundo. At sa pamagitan ito, sa pag-aaral na ito, maraming salamat po. Kami po ay humihingi sa iyo ng gabay at ikaw po ang manguna sa pag-aaral na ito. Tinatas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nagbabalik sa ating pag-aaral at tayo nga po ay kagabi sa pamamagitan ng pagtalakay ni Pastor Dom ay tayo ay natapos sa talata siyam, no? 7, 8, 9 kahapon ng Isaiah 27. At sa pagpapatuloy, bigyan ko lang ng konting pagbalik. Ang verse 7, 8, 9 ay tumutukoy, no? Sa verse 7 ang pagkumpara at pagtatanong ng Diyos sa isang simpleng tanong, no? Katanungan na bahagi ng malaking sinulat ni Propeta Isaiah na nagsasalita tungkol sa panunumbalik ng Israel. So nagsasalita siya sa mga ito na panahon ng kaguluhan at paghatol, at dahil sa pagsuhay ng Israel at sa pagtalikod nila sa Diyos ay nararanasan nila yung naging resulta ng kanilang pagtalikod kay Yahweh. At dito sa hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Again, walang ina ang hayaan na pabayaan ng kanyang isinilang ng mga anak. At dito, lagi natin tandaan na sa kabila ng parusa na binibigay ng Diyos, ay meron palaging kasama na panunumbalik, no? Ibig sabihin, sa bawat binibigay sa ating sitwasyon ng Panginoon, ay lagi nating aasahan na nandun yung paglilinis o yung pagtuturo, no? Again, ang verse 7 ay pagsasalita ni Propeta Isaiah regarding doon sa sitwasyon ng Israel na sila ay paparusahan dahil sa kanilang pagsuway. So, hindi dahil sila ay pinili, ay exempted sila. Hindi po ganoon ng Panginoon, no? Panginoon po ay patas, no? Nabanggit nga rin doon sa Isaiah 49 verse 13 at 16 yung word na yung paksa na tumutukoy sa hindi kita malilimutan, no? Ito ay pwede niyong basahin at lahat ng pinili ng Diyos ay magsasama-sama. So sa verse 8, hinayaan ng Diyos na mabihag ang kanyang mga anak, ang Israel, upang bigyan ito ng disiplina at pagtuturo o pagtutuwid, no? Ang mga magulang ay nagtuturo at nagbibigay ng disiplina. So ang Panginoon, dahil siya ay patas, siya po ay hindi konsentidor, no? So hinayaan niya na maranasan ng Israelita ang pagkabihag dahil sa kanilang pagsuway, no? Sa pagtalikod sa kanya at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So hindi para sirain kundi dalhin ang kanyang mga anak sa pagsisisi at panunumbalik. So magandang gabi po, siyempre kay Pastor Dom. Magandang gabi rin kay Ate Maria Charms, no? So magandang gabi. Tayo pa lang po nandito. Salamat, Pastor, sa iyong pagsama sa akin. Yan. So ang verse 9 naman ay ang pagtalakay tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga tao sa kanilang pagtugon at pagtapon o pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung pagtatakwil nila upang sa pagpapatawad ng Panginoon. Kasi nga bago tayo magkaroon ng restoration or ng something na paglago o panimbago, ay kailangan muna tayong lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. So ito po ay nagpapakita
sa pamaraan ng pagtalikod natin sa ating mga sinasambang Diyos-Diyosan. Ito nga po ay tumutukoy sa hindi natin pagbibigay ng atensyon ng Israelita sa Panginoon dahil mas nagbigay sila ng oras para magtiwala sa mga huwad na Diyos. At ang Diyos-Diyosan ay hindi lang ang mga nakikita, kundi tumutukoy din po ito sa mga tao, no? Hindi lang yung mga ribulto na ginawa ng tao. Sa panahon natin, ang mga Diyos-Diyosan na tinatawag natin ay lahat ng bagay o tao na umaagaw ng oras mo sa Panginoon. Lahat ng bagay na umaagaw ng oras mo sa paglilingkod, sa pagbibigay papuri at ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan niya. Mga kapatid, napakaganda ng 7, 8, and 9, no? So, pagpapatuloy natin, tayo ay magpapatuloy sa 10 and 11. So, actually, ikli lang naman itong talakay na to. At bukas ay sa mga susunod pa, no? So, sa 10, nabasa dito na wasak na ang lungsod na siyang tanggulan para itong disyerto na walang nakatira. At ginawang pastulan na lamang ng mga baka. So sa King James Version, yet the defense city shall be desolate, and the habitation forsaken and left like a wilderness. There shall the cup feed, and there shall he lie down and consume the branches thereof. Ang talata ay nagpapakita o nagpapahayag na ang mangyayari sa kahinatnan ng mga tanggulan na inasahan ng Israel. At dito makikita natin ito ay wawasakin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtiwangwang dito sa lupain na ito. So mula doon sa umuusbong na lugar ay ang mga tanggulan na to ay magiging tambakan na lang or pastulan na lang ng mga baka, no? From pain to shame, no? Parang gano'n na nangyari. Ang talata ay nagpapahayag na magiging resulta ng kanilang pagsamba sa pag-asa na kanilang binibigay sa mga ito. Marahil ito ay tumutukoy sa mga pinagkutaan nila na hindi ito makakabangon pa. So nakatiwangwang, ibig sabihin talagang parang na disregard na, no, at ito yung talagang totally wasted, kumbaga devastated. So hindi na ito magagamit. So nakatiwangwang at para pinabayaan na lang at hayop na lang ang makikinabang. So ito po ay ginamit din sa naunang talata, sa naunang pag-aaral natin sa ibang talata na ang taniman na to ay magiging wasak or matutuyo or mabubulok. Sa pariralang wasak na ang lungsod na siyang tanggulan, ang linyang ito, ang ibig sabihin ay ang pagsira o pagbabaliwala o pagputol sa mga bagay na hindi dapat nabibigay ng tao, kundi sa Diyos. Nagbibigay ng pag-asa ito sa mga tao na patuloy na tumalikod sa Panginoon, subalit wala itong katotohanan o wala itong magagawa sa kanilang sitwasyon pag humarap na sila sa kaparusahan o paghatol ng Panginoon. Ang mga huwad na ito ay isang ilusyon lamang o isang bagay lamang na sinasamba ng tao na walang maitutulong sa kanila sa panahon ng paghatol. Hindi lamang mga ribulto ang tinutukoy dito tulad na nabanggit kagabi ni Pastor Dom ito ay kundi mga gawain o umaagaw ng oras mo para papurihan ang ibang Diyos. Para ipapurihan ang Diyos, no? Ibig sabihin, ito yung naglilihis sa'yo from your attention sa kay Yahweh, no? Ito po yung nangyari sa Israel. At ang tinutukoy pa rito ay sa kapanahunan natin, mga kapatid, yan, nabanggit nga ni kagabi yung cellphone kasi talagang halos buong 24/7, no? Nasa cellphone na yung attention natin. At minsan nawawala na yung ating panalangin. Simpleng pagbibigay ng oras sa Panginoon ang hindi natin naibibigay. Mas madalas tayo nagbibigay sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Madalas tayo manood ng mga video or mga reels
na hindi naman dapat natin pagtuunan ng pansin dahil wala itong may bibigay na protection or kaligtasan sa atin. Sa bagkus, tayo ay lumapit at magtiwala sa Panginoon. Mas nagtitiwala ang tao sa mga nakikita lang pero hindi doon sa totoong Panginoon. Ang nakataang lungsod na tinutukoy dito ay maaaring Jerusalem o Samaria. Ngunit ito ay malamang na tumutukoy sa lahat ng lungsod na nabanggit dito sa Isaiah. Sa chapter 25 verse 2 ng Isaiah ay nabasa dito na ang mga lungsod ay iyong ginuho. So may similar na Ang lungsod ay iyong ginuho at winasak ang mga kuta, ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang iyon ay hindi na muling maitatayo. Ang lahat ng ito ay hindi na mananatili, hindi na makakabangon pa. Ito ay magmimistulan ng lipas or sa madaling salita ay lumipas, history na lang kumbaga at wala na itong magagawa pa. Dahil hindi nila pagsamba kay Yahweh at pagbibigay kapurihan sa Kanya, ay ito ang Kanyang ibibigay na parusa mula sa mga taong ito. Ito yung mga ginamit ng Diyos para pabagsakin ang Israel. Subalit, mas tiningnan nila ang kanilang sarili na sila ang malakas. Mas nagtiwala sila sa kanilang sariling karunungan. Again, ito pong pag-aaral natin ito ay tumutukoy doon sa pagwasak or pagsira ng Diyos, doon sa mga tanggulan. Ibig sabihin, ito yung mga pinagsasambahan or inaalayan ng mga tao. Na instead na si Yahweh ang kanilang bigyan ng papuri at parangal, ay mga huwad na Diyos ang kanilang binibigyan ng pansin. So, pansin natin dito na i-reroute tayo ng Panginoon, ilalagay tayo dun sa kanyang pamamaraan, no? At hindi sa ating pamamaraan. Kaya dito mapansin natin na nagtiwala sila sa sariling kalakasan, sa sariling kakayahan, at hindi sa lakas na binibigyan ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang lakas na nararamdaman natin hindi sa ating galing. Ang pagsasalita ko hindi sa akin galing. Ang mga talino or karunungan na dumabas sa atin ay hindi sa ating galing o sa anumang libro. Lahat ng mayroon tayo sa Panginoon ang gagaling yan. Yung simpleng pagmulat ng mata, siya po ang may control niyan, hindi po tayo. Kasi even sa pagtulog natin, hindi natin alam ang nangyayari. Only God knows. Yan. So, tulad nga ang gusto ng Diyos ay siya lamang o sa Kanya lamang sumamba ang mga tao. Ang pananampalataya na mayroon tayo sa Kanya ang magbibigay daan sa ating kaligtasan. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng nilikha. Kaya dapat hindi tayo sumamba o magbigay ng papuri sa mga kapwa lang nating nilikha. Again mga kapatid, itong mga to ay nawawala, nasisira, o nabubulok, o naglalaho. Pero ang Panginoon, ang kanyang salita ay kahit kailanman hindi magbabago. Ang Diyos ang lumikha ng lahat, kaya tayo ay patuloy na sa Kanya magtiwala. Anumang sitwasyon ang mayroon tayo, mabigat, mahirap, masakit, ay talagang wala tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang pupuntang Diyos-Diyosan. Madalas tayong nagtitiwala sa mga Diyos na gawa-gawa lamang natin. Ginajustify natin na ito ay nakakatulong. Madalas dyan yung mga pampaswerte. No? Madalas dyan yung mga tipong ginajustify natin na ito yung tunay na makakatulong. Subalit, sa kabigatan, walang ibang makapagbigay sa atin ng totoong kapayapaan kundi ang Panginoon. Again, ang verse 10 ay tumutukoy sa pagsira ng Panginoon sa ating mga inaasahan na hindi dapat bagkus dapat sa halip ay sa Kanya. So matatandaan natin bago tayo mapatawad ng Diyos, tayo kailangan munang lumapit, no? Lumapit, hindi ako naniniwala doon sa forget agad eh. Bago magkaroon ng forgiveness, nandun yung humbleness, no? Nandun yung ating paglapit sa Kanya na tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Marami ang nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos, kilala ako ng Diyos. No, hindi po kayo kilala ng Panginoon kung hindi kayo sumusunod sa Kanya. Tandaan niyo yung Mateo 7:21-23
no? Baka magulat ka ay hindi ka pala kilala ng Diyos kasi hindi ka sumusunod sa Kanya. Bakit? Kasi hindi tayo nagbibigay ng oras sa ating pag-aaral, sa ating pagkilala sa Kanya. Magandang gabi sa aking mga kapatid. Siyempre si Kagawad Israel Amara, siyempre sa Timonan. Siyempre ang dati kong katrabaho si Ram Albacaro o June Albacaro. Magandang gabi mga kapatid. Kayo ay pwedeng makinig, no? At tayo ay matuto sabay-sabay. Again, ang mga patuloy nating sinasamba ay wala itong mangyayari sa atin. Hindi ito makakatulong sa atin sa anumang bagay na madalas tayo ay mas nagtitiwala sa alak. Nagtitiwala tayo sa mga tao, no? Hindi naman masama na magtiwala sa tao. Subalit, lagi nauuna dapat ang Panginoon dahil siya lamang po ang nakakaalam. Siya lamang po ang nakakaalam na lahat. Even our mga kakilala, no, hindi nila alam na pwedeng pwedeng magbigay lang sila ng opinion, pero the best advice is talk to God. Always, no. That's the best advice na nakuha ko sa isang tao na biyaya ng Panginoon, no, na binigay sa akin. Natandaan natin mga kapatid, ang pagkatiwangwang na ito ay nagpapakita na mababaliwala ang lahat ng mayroon ka. Mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan mo na wala ka sa Panginoon. Ibig sabihin, makuha mo man ang lahat sa mundo, nasa iyo man ang kapera, anumang alas, anumang yaman, ngunit kung wala sa iyo ang Panginoon, tandaan natin, walang kabuluhan ang buhay natin. Ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon, ang pananampalataya, ang paglapit, ang patuloy nating pagsuko ng ating buhay sa Kanya, ang magbibigay ng totoong pagpapatawad ng Panginoon. Dahil tayo pinapatawad ng Panginoon, tayo ay Kanyang ililinisin, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng word na pruning, no? Sa John 15, maalala natin, talagang kakayasin, no? Tatanggalin ng Panginoon ang mga bagay na nakakahadlang sa atin sa pagbibigay ng papuri sa Kanya, sa paglilingkod natin sa Kanya. Madalas mabigat, masakit, pero titingnan natin yung pinaka good side, the best side, no, ng nangyayari sa buhay. Madalas akala natin yun na yung buhay natin, pero yun pala, yun yung danger zone, no? Always remember, kung ano yung nagbibigay sa'yo ng comfort, beware mga kapatid, kasi ito yung nagbibigay sa'yo ng danger. Bakit? Kasi ito po yung nag-i-stuck sa'yo sa bagay na dapat lumalabas tayo or nawawala tayo. Siyempre, ito po yung mga bagay na career, pwedeng partners, pwedeng mga events or mga ina-idol nating mga tao, no? Madalas simple tayo sa masaya tayo sa mayroon tayong hinahangaan. Kaya lang madalas ang nagiging epekto nito is nakakasira na. So magandang gabi po sa aking mga kapatid. Siyempre Aling, siyempre sa aking best friend yan, Ayi sa Timonan. Nasa Rizal siya ngayon, no? Pero yun po ay kababata ko sa Timonan. Magandang gabi kapatid, pwede kang makinig. Samahan nyo ako sa ating pag-aaral. Yan. So isang larawan na wala dapat tayong ibang sasambahin kundi ang Panginoon. Manatili tayo sa relasyon natin sa Diyos. We cannot serve two masters, mga kapatid. Sinabi nga sa Mateo 6:24-26. Dahil itatakwil natin ng isa. Madalas, akala natin, nandun tayo sa paniniwala or pagtitiwala sa Panginoon. Pero, yung nakikita sa pamumuhay natin is baliktad, no? Balikwas. Kumbaga, ito yung sinasabi mo, pero hindi yun yung nangyayari. Yan. So, madalas napapansin natin na inaalis ng Diyos ang mga bagay, tao na nagbibigay sa atin ng pag-iwas o pagtalikod sa Kanya, pagsuway sa mga Kanyang kautusan. At madalas tayo ay nailalagay nito sa kapahamakan. So, natutunan ko nung last time na hindi pala lahat kalooban ng Panginoon, no? Meron tayong tinatawag na human responsibility. But again, yung kung ano may nararanasan natin, madalas ito ay ginagamit ng Panginoon. Hindi. Ito pa ay madalas na nangyayari dahil sa ating pagsuway o hindi pagkonsulta sa Kanya, no? Kasi bakit? Nauuna yung ating sariling desisyon at hindi tayo mas nagtitiwala sa Kanya kung ano man yung Kanyang kalooban o kaparaanan. Magandang gabi siyempre sa aking tiyo, Emmanuel Salili Dorero, na kapatid ng aking papa
no? Na from Cebu. Yan, see you soon Tito sa ating pagkikita. Yan. So magandang gabi po, magandang gabi. Tito Tingting. So, mga kapatid, ang verse 10 ay nagpapakita sa buong Israelita na wawasakin ng Panginoon, aalisin lahat ito para ito ay magkaroon ng restoration. So again, hindi magkakaroon ng restoration kung walang lilinisin, walang tatanggalin, no? Tayo ay minsan ay pinaparanas ng masasakit o mahihirap na sitwasyon. Sa panahonan ngayon ay mayroon talagang sitwasyon na hindi mo maunawaan, pero biyaya ng Panginoon, nandun po tayo sa sa pagpapasakop sa Panginoon at sa kanya tayo nagtitiwala. At kung ikukumpara sa mga nangyayari sa buhay ko, ang sitwasyon ko before ay talagang nandun yung anxiety, no? Pero biyaya po ng Panginoon, malinaw, bigyan niya ng linaw sa panahon ngayon kung ano talaga yung kanyang kalooban. Again, may mga sitwasyon tayo sa buhay na mas nagtitiwala tayo sa iba. Mas nagtitiwala tayo sa ating mga sarili at hindi sa Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Israel ay sa verse na to, sa verse 10 ay dahil sa kanilang pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan ay nanumbalik sila sa Panginoon. Ang panunumbalik natin ay magsisimula yan sa ating pagtalikod sa mga hindi dapat natin sambahin. So again, dito sa verse 10, makikita natin na wasak ang lungsod na siyang tanggulan. Lahat ng inaasahan, pwedeng ito yung bansa na ating mga pagdaanan, no? Yung mga kanilang inaasahang proteksyon na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Pero again, wala itong magagawa, no? Ginamit ng Panginoon ang mga bansa para babagsakin ang Israel, at ang mga taong ito ay aalisin din ng Panginoon. Bakit? Kasi dahil sa kanilang hindi pagkilala sa Panginoon, dahil mas kinilala nila ang sarili nilang kalakasan at karunungan. So nagmataas at nagmalaki ang mga ito, at dito ay wawasakin at tatanggalin ng Panginoon, at wala na itong pagbangong muli. Hindi na makakagawa pa at wala nang magagawa dahil ito ay tatapusin ng Diyos. So, sa verse 10 ay nagpapakita ito ng soberanya at kapangyarihan ng Panginoon na walang makakaligtas sa kanyang paghatol, sa kanyang pagtanggal. Aalisin ka, anumang kapangyarihan ang meron ka nung ikaw'y nabubuhay, pagkat ikaw ang umaagaw sa karangalan o papuri sa Panginoon, ay wala kang magagawa, no? Anumang pader ang meron ka, kayang-kayang tibagin at sirain ng Panginoon yan. At magmimistulan kang pastulan ng baka. Pag ginawa pastulan na lamang ng baka dito ay sumisimbolo sa mababaliwala ang iyong pinaghirapan, mababaliwala ang iyong imahe na nagmalaki ka, nagmataas ka, subalit isa ka lang parang trapo or basahan sa harapan ng Panginoon, na ikaw ay nagpapakita na ikaw ay malakas, subalit yung lakas mo ay wala, no? So, sa verse 11, nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy, pupulutin naman ng mga babae at gagawing panggatong, sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa, kaya hindi sila kahabagan ng Diyos na kanilang manlilika. Sa King James Version, when the bows thereof are withered, they shall be broken off. The women come and set them on fire, for it is a people of no understanding. Therefore, he hath made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favor. Tumutukoy ito sa mga sangang tatanggalin ng Panginoon, at ito ay mabubulok at wala nang magagawa pa, at ito ay gagawing panggatong, at ito ay magmimistulang ilaw, no? So nangabulok, kaya ito ay malalaglag at wala nang magiging pakinabang. Sa madaling salita, tulad po ng isang lupain na umuusbong at hindi kumilala sa Panginoon, ay para itong sanga na mabubulok at magiging sinag o ilaw. Ang mga bansang ginamit ng Panginoon
ay pwedeng ito ang tinutukoy, no? Upang parusahan ang Israel. Pero dito hatulan din sila mismo at sila ay tatanggalin at hindi na makakabangon pa. Para sa kanilang mga ginawang kasalanan laban sa kanyang bayan, ito ay magsisilbing isang anyo ng simbolikong pagbabayad sala habang ang mga paganong altar ay nawasak. So nakita dito na ang mga sanga ay natuyo at dito ay pupulutin ng mga babae, sumisimbolo sa karunungan na nakabase lamang sa pangsarili, no? At hindi nakabase sa karunungan ng Panginoon. Walang tibay, walang pundasyon, walang tatag, kaya madaling itong mabulok, madaling masira. Kaya ang mangyayari ay gagawin na lamang itong panggatong, no? Naalala ko to yung yung mga ribulto, no? Na yung kalahati huhugisan, lalagyan ng ilong, tenga, mata. Pero alam mo yung pinaghirapan mo ng ilang oras pero wala palang kwenta. Kumbaga nangyari lang palamuti at yung kalahati ay gagawing panggatong. Parang ganito po, ganito ang magiging simbolo. At again, mababaliwala ang mga naging pagpapayagpag ng mga ito. Sa kaibahan ng kanyang pakikitungo sa Israel, ang mailalang ay gagawa ng isang nakamamatay na dagok o parusa sa kanyang mga kaaway. Makikita natin na sa verse 9, no? Kagabi, sa verse 7 is pwedeng magkaroon tayo ng tanong na pinarusahan ba ng Panginoon ang Israel dahil siya lang yung pinili. Kumbaga tinitingnan natin favoritism, no? Pero hindi po, nakita po natin na si Propeta Isaiah mismo ay nagsalita at sa kanyang sulat na dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, hindi sila makakatakas doon sa parusa ng Panginoon. Kaya nga hinayaan ng Panginoon na sila ay mabihag, na maranasan nila ang pagdidisiplina ng Diyos. So tulad dito, ang mga taong tumalikod at kumilala sa kanilang mga sariling karunungan at kalakasan at hindi nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon ay hindi pa nanatiliin ng Diyos. Ito ay magmimistulang mga tuyo at mga bulok. At dito ay gagamitin silang panggatong na tulad ng mga huwad na Diyos-Diyosan, wala silang magagawa, no? Wala silang magagawa sa anumang sitwasyon na ibigay na patawan ng parusa parusa mula sa Panginoon. So, ang mga babae kukunin ang mga tuyong sanga. So, ito ay tumutukoy sa gaya ng mga ginagawa ng sa mga lantang sanga. Sa John 15:6, ito ay maaaring magdisenyo ng pagsunog ng patutot sa Roma ng mga hari sa lupa. Sapagkat ang pagiging patutot ay ito ang pagtalikod sa iyong asawa. O ang pakikipapid, ang pangangalo niya ay pagtalikod sa iyong unang asawa. Siyempre, tayo po, ang Israel ay siyempre, ang si Yahweh at naghanap sila ng ibang Diyos-Diyosan na kanilang sinamba. Ang salitang ginamit ay dito ay kukunin at gagawing panggatong. So ito ay nagpapakita ng walang kakayahan o walang tibay na pundasyon ang mayroon ka kung ikaw ay hindi walang karunungan o walang pagkakakilanlan sa Panginoon. Maalala natin na ang Babylonia ay mas nagtiwala sila sa mga astrolohiya, no? Talagang never silang kumilala sa Panginoon. Dito ay nagpapakita ito ng pride, no? Yun talaga ang pinakasalita na talagang patuloy nating maririnig o makikita dito sa pag-aaral na to sa Isaiah, dahil ito po ay binalot talaga ng pride, pagmamalaki at pagmamataas, na dahil walang pagpapasakop sa Panginoon. Ang mga babae ay tumutukoy sa mga bansa na humanap ng ang mga babae papasok sa bahay ng kanilang mga Diyos, ng mga Diyos-Diyosan, at sila ay tuturuan. Kaya gaya ng mga babae,
ay ito ay pupulutin nila ang mga sangang ito at susunugin nila, at ito ay parang nagpapakita ng kaparusahan ng Panginoon. Tatanggalin, lilinisin at aalisin, pagsasama-samahin ng Panginoon ang mga kanyang mga anak at mga pinili, at mga hindi sumamba sa kanya ay kanyang itatapon at susunugin. So pwedeng ito po ay tumutukoy din sa sa kaparusahan ng Panginoon sa darating na panahon. At maalala natin na dalawa lang ang pwede nating pagkalagyan. It's either sa piling ng Panginoon o sa piling ng apoy. Sapagkat ito ay isang bayan na walang unawa. Ang pagtukoy dito sa bayan na walang pagkaunawa ay ang mga taong nanirahan sa itaas ng lungsod. Sila ay mga walang karunungan, hangal. Ang pinagbabasihan lang naman nila ay ang karunungan na kanilang natatamo dito sa mundo. Walang pagkaunawa sa Diyos at mga banal na bagay, sa mga sitwasyon espiritual, kundi sa physical lamang. Sa mga gawain ito ay nakikita ang hindi pagkilala sa Panginoon. Ang hindi pagkilala at pagpapasakop sa Kanya ay nagpapakita ng pagsuway at pagtalikod sa Kanya, at ito ay mayroong kaparusahan na naghihintay. Ang mga tao sa Israel na patuloy na tumalikod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng matibay na pundasyon kung hindi sa Panginoon sila lalapit. Kung kanino sila sumasama, kung kanino sila humihingi o umaasa. Subalit dito naalala natin sa Isaiah chapter 5 or chapter 6, yung tatanggalin mismo nga ni Yahweh ang lahat ng inaasahan na tao, ang lahat ng inaasahan nilang mga pangangailangan sa araw-araw. Dahil doon sa sitwasyon na yon ay nakakalimutan nila ang tunay na source o ang tunay na pinagmumulan ng pangangailangan ng tao. So dito ay ang pagsunog ay nagpapakita ng kaparusahan, ang pagtanggal, at dito ang patuloy na pagpapanatili ng paniniwala natin at pagtitiwala natin sa Panginoon ay nagpapakita ng matibay na relasyon para sa ating patuloy na yung changes, no? Hindi tayo magkakaroon ng paglago o pagbabago kung hindi tayo magkakaroon ng paglapit at pagsuko sa Panginoon. Ang patuloy na pagkakaroon ng pride o pagmamalaki ay nagpapakita ng kahangalan, no? Proverbs 1:7, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung tayo po ay walang pagsunod sa Panginoon, wala tayong pagpapasakop sa Panginoon, isa lang ibig sabihin yan, tayo po ay mga hangal. So, ang karunungan na magmumula sa Diyos ay ito ang totoong karunungan. Ngunit ang karunungan na meron ka na nakaayon lang sa mundo ay sa harap ng mga tao ay kayo magaling o matalino, subalit sa harap ng Panginoon ikaw ay isang hangal. No, napakasakit pong marinig, pero yun po ang katotohanan, no? Kung tayo po sa mga nakikinig ay andun pa sa sitwasyon na nakabase lang tayo sa takbo ng mundo, nakabase lang tayo sa karunungan na naririnig natin at na-acquire, na-adapt natin, na nakabase lang sa experience ng tao, ay ito po ay kahangalan sa Panginoon. So, saan natin makikita ang totoong karunungan? Siyempre, sa kanyang mga salita. Again, may mga sitwasyon tulad nung bawal paluin ng bata, no? Bigay lang ako ng example po, no? Bawal paluin ng bata. Dahil sa emosyon at pagpapatupad ng awa, nakikita dito tayo ay nagiging emosyonal, no? Once our emotion is high, our IQ is low. So, batiin ko lang muna ang mga aking kaibigan, kapatid. Siyempre, ang aking kumare, Realin Laude from Atimonan. Siyempre, Sis Irene, siyempre ang kapatid ko dito sa Touching Lives. At siyempre si Ate Bianca
from Atimonan. Halos lahat na nakikita ko taga Atimonan is a senyales talaga, no? So yun nga po, no, kung tayo ay magkakaroon ng karunungan, ay dapat magagaling ito sa Biblia, no? Yun nga, yung pagpalo sa bata na binigyan ng batas na pag pinalo mo daw ang anak mo ngayon ay makukulong ka. Pero narinig ko sa isa kong kaibigan, sa isa kong kakilala na kung ito naman ay magiging dahilan ng pagiging mabuti niyang tao, bakit hindi? Kahit makulong ako. Di ba? So, madalas marami nako-compromise. Magandang gabi, Sister Ana. Siyempre from Cavite, no, ang ating kapatid sa Touching Lives. So, kung ano naman ay makukulong, no, bakit hindi? Bakit hindi ko gawin? Kaysa naman sa ako yung malaya, tapos yung anak ko yung nakakulong dahil sa hindi ko siya tinuruan. So again, sa sinabi ni it's a sign. It's a sign. Actually, Pastor, kanina ko pa nakikita halos dominant yung numbers But again, biyaya ng Panginoon, no? Sa kanya lang talaga nagtitiwala, hindi sa mga Diyos-Diyosan. So, yun po, no, marami na pong mga pagbabali o pag-disobey o ang mga tao sa ngayon. Mapapansin natin, yung divorce, naging legalized na sa Philippines, no? Sinabing religious country, pero actually, religious lang, pero hindi nakikita sa pamumuhay. That's the real situation ng Pilipinas. Marami lang sa atin ang nagsasabing Kristiyano sila, subalit, sorry to say, assess yourself. Kung nakikita ba sa'yo ang sinasabi mong pananampalataya. No? Nagpapasalamat ako mga kapatid kasi yung verse 11 na to, no? Makikita natin yung sinasabi dito sa kaya hindi sila kahabagan ng Diyos na kanilang manlilikha. Again, ang Babylonia po, ang sitwasyon niya ay never silang kumilala sa Panginoon. Kinilala nila ay yung kanilang sarili at ibang mga astrology, no? Kaya yung mga naniniwala dyan sa mga astrology, mag-isip-isip na po tayo. Kasi walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Actually, dami kong pwedeng mabanggit, pero PM nyo na lang ako kung mayroon ba ako. Pero dito po, no, makikita natin sa verse 11, na bali, natuyo, ibig sabihin, isang nagpapatunay na walang tibay ang anumang meron ka na hindi ka connected kay Lord. Matatandaan natin sa John 15, verse 6, na lahat ng hindi nakakonect, hindi mananatili sa Kanya. So, kung tayo man ay nababagabag, nahihirapan, totally, no, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Kasi madalas ang mayroon tayo is sariling karunungan, experience, dahil na-experience nila, gagayahin mo, no? Iiwasan mo rin yung iiwasan nila. Hindi po ganoon. Magbase pa rin po tayo sa karunungan na binibigay ng Panginoon. So again, sapagkat ang bayan mo'y walang pagkaunawa, dahil sa wala silang pagkaunawa, ang sitwasyon dito ay hindi sila sumunod o hindi sila nagpasakop kay Yahweh. So sa ating kasalukuyan, no, marami ang naniniwala sa mga nagsasalita sa social media. Dahil maganda sa pandinig, is tinanggap mo, no? Pero madalas mo, mga kapatid, kung ano yung maganda sa pandinig, siya yung deadly, siya yung danger, no? Kumbaga sa pagkain, kung ano yung masarap, kung ano yung matamis, siya yung lason. Kung ano yung hindi masarap, siya pa yung makatulong sa'yo. Naalala ko yung kagabi na binanggit ni Pastor na yung karunungan is yung pagsasabi, yung pagmamalasakit mo sa iyong kapwa ay nagpapakita ng totoong pagmamahal, no? Magandang gabi, Chong Wapo, sa kapatid J1, yan, kapatid ko sa Team Wilab yan. Magandang gabi. Totoo yung sinasabi nila na kung hindi kasabihan ng masakit na salita, hindi kaibigan yun. No? Bakit? Kasi kung totoong kang kaibigan, sasabihin mo yung nakikita mong pangit. Kasi para mabago niya. No? Ganun po ang Panginoon. Ginagawa ng Panginoon, tayo ay pinapadaan sa mabibigat, mahihirap at sobrang sikip na sitwasyon
para tayo ay turuan. Hindi po tayo para totally parusahan. Tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Pero dito sa talata 11, makikita natin na totally tutuyuin ng Diyos. Matutuyo ang mga sanga at ito ay mababali at wala nang magagawa pa. No? Again, ang talino na meron tayo ay hindi dapat nakabase sa mundo, kundi nakabase sa Panginoon. So, magandang gabi, siyempre, kapatid J1, sa aking kapatid na si Carlo Lora, yan, marami, actually, halos karami na timonan. No? Apio mo Ramos, kapatid, magandang gabi. Tayo po ay nag-aaral ng ating, yan, siyempre, kapatid, Sis Kim Si Soydad, no? So, nasa verse 11 na po tayo at tayo po ay patapos na. So, ang talata na verse 11 ay nagpapakita na ang mayroon kang karunungan na nakabase nga sa mundo ay hindi ito magdadala sa iyo sa kaligtasan. Subalit, tayo ay patuloy na pinapalapit ng Panginoon sa Kanya, tayo ay magpasakop para tayo ay magkaroon ng kaunawaan, karunungan, na makita natin na ang sitwasyon na ito ay panandalian lamang at tayo ay inililinis, dinadalisay. Kumbaga, sa favorite term namin dito is chiseling, at ito nga po ay nagpapakita ng paglilinis ng Panginoon sa atin. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na makikita natin ay hindi nagpapakita ng katibayan o ng pagkaaroon ng solidong pundasyon, kundi ito ay kaampawan, no? Ibig sabihin, maganda sa una, maganda sa panlabas, pero walang laman. Ibig sabihin, walang tibay, walang pundasyon na kayang kang panatiliin sa iyong kaligtasan. So, ang pananampalataya sa Diyos, ang patuloy na ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanya, ang nagpapatibay sa atin upang tayo ay mamuhay ng naaayon sa Kanyang mga utos. Ang simbolo ng sanga, ng punong kahoy na masusunog, ay nagpapakita ng isang paalaala sa atin na tayo ay sa Kanya patuloy manatili at nakakonekta. Madalas tayo ay nagtitiwala sa iba. Mas nagtitiwala tayo sa ating karunungan, subalit ito nga po ay walang tibay, walang tatag, kung hindi ito nakabase sa salita ng Panginoon. Bakit marami ang nagpapakamatay? Bakit marami ang nade-depress? Posibleng ito ang resulta ng kanilang aksyon. Ito ang naging resulta ng kanilang hindi pagkonsulta sa Panginoon, no? At ito ang resulta ng hindi pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Napakalaki pong bagay na tayo ay magkaroon ng resulta ng relasyon sa Panginoon dahil yung po ang magbibigay ng connection sa atin. Magandang gabi kay Ate Bing, sa aking ninang ni Pio, syempre. At syempre, kapatid Benancio, magandang gabi po sa inyo. Tayo po ay sama-samang mag-aral, no? So, yun nga po, yung pagkakaroon ng connection sa Panginoon ang magbibigay sa atin ng solidong pundasyon. Ito nga po yung ating pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapasakop sa Kanya. Dahil dito tayo ay magkakaroon ng patuloy na karunungan na magagamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay na hindi tayo totally nakaasa sa ibang tao, sa ibang mga Diyos-Diyosan at sa sarili natin. Madalas sinasabi ng tao, ang tanging magtitiwala lang sa iyo ay ang sarili mo. Dapat una mong pagkatiwalaan ang sarili mo. Mali po 'yun, no? Dapat mas nagtiwala tayo sa Panginoon dahil siya ang magbibigay sa atin ng karunungan at siya ang magbibigay sa atin ng pamamaraan, no? Kung paano natin magagawa ang isang bagay. Kaya tayo nagkakaroon ng achievement sa buhay dahil hindi dahil sa ating sariling kalakasan o sariling kagalingan, kundi ito po ay biyaya ng Panginoon na dapat nating bigyan ng kapurihan ang Kanyang pangalan. Ang pagkakaroon ng hiwalay na buhay sa Panginoon ay nagpapakita ng isang sitwasyon ng kamatayan dahil hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan dahil sa Diyos lamang natin makikita ang tunay na kapahingahan at hindi sa mga bagay na nalulusaw o nawawala o nabubulok.
So ito po ay isang patuloy na maalingaw sa ating pag-aaral na tayo ay pinapaalalahanan na sa Panginoon tayo lumapit, sa Panginoon tayo magtiwala. Unang-una tayo ay lumapit na isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya, na magkaroon tayo ng malalim na relasyon at pagsunod, pagpapasakop at totoong pagtanggap at totoong pananampalataya. Again, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa Panginoon, hindi sa atin. Subalit ang desisyon na tayo ay lumapit sa Kanya, yan ang isang pangunahing way o desisyon na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again mga kapatid, hindi ko pwedeng sabihin kung mali yung pananampalataya mo, kahit hindi ko po pwedeng sabihin yun dahil hindi po ako ang Diyos. Ang Diyos lamang po nakakaalam kung ano ang tunay na laman ng ating mga puso. Kaya po tayo mga nandito, nagsasabi tayo Kristiyano, bago natin sabihin yan, i-assess muna natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay nasa Kanya o baka nasa takbo tayo ng mundo. So mga kapatid, ang verse 10 ay tumutukoy sa pagwasak ng Panginoon sa mga inaasahan ng Israel. At ang verse 11 ay ang magiging kahinatnan o magiging resulta ng mga taong patuloy na nanatili na sa pagtalikod at pagsuway sa Panginoon. At dito, ang talino, ang karunungan na meron ka ay walang kabuluhan dahil hindi ito nakabase sa karunungan ng Panginoon. Kaya hindi sila kahabagan ng Diyos na kanilang manilika dahil hindi nga sila sumunod at hindi sila nanumbalik sa pananampalataya sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, this is the very simple na sinasabi ng Panginoon na tayo ay manumbalik. Dahil sa ating panunumbalik, nandun po magkakaroon tayo ng restoration. So hindi magkakaroon ng restoration kung wala tayo sa Kanya. Again, malabo po 'yun, no? It's very contradict. So again, tayo ay lumapit, sumuko, tayo ay humingi ng kapatawaran at ang humility o humbleness o pagpapasakop ang magbibigay sa atin ng patuloy na pamumuhay sa presensya ng Panginoon. Sinabi nga doon sa isang kanta, your presence is my peace, no? So again, isang bagay lang na patuloy kong nauunawaan sa aking araw ng pamumuhay ay ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat. Ang Diyos lamang ang nagtakda ng lahat. Naalala ko yung verse 8 kahapon, yung measure by measure, no? Na hindi tayo basta-basta pinaparusahan ng Diyos, kundi ito ay nakabase sa ating mga aksyon, sa ating mga pamumuhay. At again, wag nating hayaan na tayo ay maging sanga na tulad ng binabanggit sa 11 na walang tibay, walang kapit, walang sustansya. Wag nating hayaan na tayo ay maging bulok at matuyo at gawin tayong panggatong na tulad lamang ng mga ginagawa doon sa mga kalahati nung ginagawang nilalagyan ng ilong, tenga at mata. So, yun lamang po mga kapatid, napakapatuloy na pinapaalala ng Biblia. Ang salita ng Panginoon po ay tumutukoy sa lahat ng sitwasyon natin. Okay yung manalangin tayo, subalit alamin natin yung sagot. Alamin natin yung kasagutan ng Panginoon. Minsan tayo, nagdarasal tayo, subalit hindi natin nalalaman kung ano yung totoo eh. Bakit? Kasi hindi natin inaalam kung ano yung kanyang sagot. Kung ano yung kanyang mensahe para sa atin. Again, dito sa ating pag-aaral ay every 7 p.m. po ito. Actually, nag-schedule kami ni Pastor Dom, no? Kami po ay maghahati kasi siyempre para rin po sa aming mga siyempre sa akin din, it's a part of my dito yung paglago, no, sa ating pag-aaral. Monday to Wednesday ako po yung mangunguna sa devotion at siya po ang Thursday to Sunday, no. So siya po ang aking mentor at siya po ang talagang gumagabay sa akin sa aking pag-aaral. So yan mga kapatid, sa mga mga kapatid natin dito from Atimonan, sa mga kapatid ko sa Touching Lives.
tayo po ay magsama-sama muli bukas, no, 7 p.m. sa verse 12 to 13, no. Ito po yung huling bahagi ng chapter 27 na talagang patuloy na related sa ating pamumuhay. Pero again, dapat maunawaan natin kung ano yung naging sitwasyon ng mga Israelita that time, no. Madalas yun nga nabanggit din ni Pastor kahapon na ang pagtuturo ng mga ibang simbahan ay motivation na lang, puro ano na lang, bagay walang tibay, walang tagal, no, walang long term na walang matibay na pundasyon. Kasi ang motivation this time marinig mo siya, okay siya, pero pag hindi mo na siya naririnig, tapos na. Pero yung salita ng Panginoon, ito yung dapat nating maipamuhay ang pumasok sa ating mga puso. At ito ang ating masunod para makapagbigay tayo ng kapurihan sa Kanya. At hindi tayo matulad ng mga panggatong, no? Di rin tayo matulad sa mga wawasakin o aalisin ng Panginoon, kundi tayo ay maisama niya sa Kanyang piling, no? Magandang gabi, syempre Ate Rona from Baler. Magandang gabi. So, yan po. Pwede po kayo mag-join tomorrow, 7 p.m. Tayo po ay hanggang doon lang po muna ang ating pag-aaral sa gabing ito at tayo po ay magwawakas sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa pangunguna sa araling ito na ikaw lamang po ang tunay na aming tanggulan. Ikaw lamang ang tunay na Panginoon na lumikha ng lahat, na ikaw lamang ang dapat naming pagkatiwalaan, asahan, at paglingkuran, Panginoon. Ang buhay namin ay sa iyo. Ang buhay namin ay nagmula sa iyo. Lahat ng meron kami ay ikaw po ang pinagmumulan, Panginoon. Ang talino na meron ang mundo, hindi ito magiging talino kung hindi galing sa iyo, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, lamang ang tunay na salita na magbibigay sa amin ng direksyon sa buhay na walang hanggan. Gabayin niyo po ang mga kapatid ko na nandito, na nakikinig, at kasama ko na nakarinig ng mga salita mo. Ito ay kanilang maipamuhay na sa iyo lamang sila umasa, hindi sa mga Diyos-Diyosan o anumang mga sitwasyon o mga bagay o mga tao na walang kakayahan na sila ay mailigtas. Ang pananampalataya na mayroon ang bawat isa ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang touching lives, ang bawat isa na nakikinig. Magkaroon kami ng magandang connection palagi, Panginoon, para marami po ang makasagap at makarinig ng iyong mga salita. Patuloy ko pong inidudulog sa iyo ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw lamang po ang nakakaalam noon, Panginoon. Sa iyo lamang po kaming titiwala at wala ng iba. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan mga kapatid, maraming salamat, no, at kayo po ay every Monday to Wednesday ako po, at every Thursday to Sunday ay ang aming pastor, no, si Pastor Dom Manso. So lagi po natin tandaan na ang totoong relasyon sa Panginoon ay patuloy na pag-alam o paghanap ng kanyang kasagutan sa mga sitwasyon natin sa buhay. Wala pong iba na makakasagot nito kundi ang kanyang salita, ang Biblia. So mga kapatid, tayo po ay magsama-sama muli tomorrow. Magandang gabi, salamat, sa Diyos lamang po papurit parangal. God bless, God bless. Salamat po, bye-bye.